Ngayon, mga kamunting tinig, ang pag-usapan natin ay tungkol po kay Amy Marcos Duterte. Okay. So anong pag-uusapan natin tungkol kay Amy Marcos Duterte? Sa mga nagapalipad dyan, maraming salamat. Mamaya banggitin ko kayo isa-isa. Now, itong si Amy, nagsalita. Sir, ano ang ginsalita? O, makinig. Kung ayaw nyong na mapaha kayo, makinig kayo, ha? Inanda ko tong paha ko kay wala akong dalang kasirola. Now, anong balita, sir, tungkol sa senadura nga mahaba itba? Na mahaba ang bunganga. Si Amy na tudo dilap sa puwet ni Digong at saka sa kay Sara, nagsalita na kung saan chismosa talaga nga babae. Kaya nga naging chismoso din tayo, no? Kasi nakukontent natin. Si Amy na umaasa na umangat ang kanyang political career kasi hindi kontento, inggitira, at maninira sa kapatid niya, todo himod-puwet sa mga Duterte na kung saan binabastos lang naman siya, iniitsapwera, tinatawag na mga traidor, manggagamit, may na-receive na balita. At ano po ang balita na iyan? So, ang balita na yan, impormasyon, daw di umano, na yung mga kaso laban sa mga iilang mga senador ay isasampa this coming January 15. Now ngayon, mga Duterte Dayad supporters, hindi ba kayo nagtataka? Hindi ba kayo nagtataka na itong si Amy, na sabi ninyo, kaalyado nyo, pero sabi ng iba, hindi, dahil traidor daw. Kung nakaya niyang traidorin ang kapatid niyang si Pangulong Bongbong Marcos, kaya na rin traidorin ang mga Duterte. Kaya hindi siya pinagkakaniwalaan ng ibang mga Duterte parallel group na nakakatanggap ng message, nakakatanggap ng information. Alam mo anong natanggap niya na information? Ngayong parating na January 15, isasampa ang kaso sa iilang mga Congress, ang mga senador. January 15 sabi ni Senator Amy, narinig niya daw po na ang Independent Commission for Infrastructure will be disbanded by February 1. So sa February 1, tatapusin na ang Independent Commission for Infrastructure. Siyempre, 6 months lang yan eh. Maliban lang kung i-extend ng ating mahal na Pangulo. Kaya nga yung iba umalis na sa ICI kasi tapos na yung kanilang role. Kahit isa lang, magpapatuloy ang investigation ng ICI hanggang sa ma-disband ito. Ang pag-disband, according kay Amy, kasi ginamit niya yung kanyang mahabang baba, no, na kung saan una niyang binanggit sa balita, isasampa na daw ang mga kaso sa iilang mga senador. Siyempre, nasangkot sa flood control anomaly. So since isasampa na ang mga kaso sa mga senador, i-disband na, sabi ni Amy, ayon sa kanyang pagiging chismosa, ang Independent Commission for Infrastructure. Pero, sabi niya, ang Independent Commission for Infrastructure clarified that it has not received any information or notice regarding the matter from the Malacanang. So saan kinuha ni Amy nga chismosa itong balita? Ano ang motibo ni Amy na magsalita siya na i-disband na daw sa February 1 ang ICI? Samantala ang ICI pinabulaanan, kinalaro na wala po silang nakuhang information, direktiba, o kung ano-ano pa. Wala silang natanggap na instruction mula sa Malacanang regarding that matter na i-disband. Assuming, sa bagay, for the sake of hypothetical, hindi lang man kasi long term yon. Short term lang kasi ang pagbuo ng Independent Commission
for infrastructure. Pero, klaro talaga na si Amy ay nagbida-bida. Gets? Wala pa nga alam ang ICI kung ipapadisband na ba ng Pangulo. Wala pang specific na mga date. Wala pang nakatakdang panahon. Tapos itong si Babalina nagsasalita na ipapadisband na daw po itong Independent Commission for Infrastructure this coming February 1. So, ibig sabihin, nagbida-bida ang alinganga. Di ba? Gusto ni Amy sirain ang kredibilidad ng Independent Commission for Infrastructure. Gusto niya mag-iba ang imahe at impresyon ng mga tao sa ICI. Wala pa ngang direktiba na ipinalabas ang Malacanang na i-disband na, tapos si Amy may alam na ipa-disband na. Diyos ko, Ginoo. Tapos, pag i-interviewin mo, sasabihin niya, wala akong alam dyan. Kasi normal lang dyan. Kasi ganito po yun. Ganon ang style ni Amy. Pag makorner mo na sa mga press con or mga interview. At saka, inunahan ni Amy. Alam mo kung bakit? Alam mo, sa totoo lang ha. Inuunahan niya. Ang basa ko lang, ang analyze ko lang dito, inuunahan ni Amy magbigay ng petsa para pagdating ng January 15 na walang naisampa na kaso sa mga senador na sinasabi niyang sampahan ng kaso, mag-iiba naman ang tingin ng mga tao sa DPWH at the same time sa Ombudsman o sa Independent Commission for Infrastructure. Bakit manggaling kay Amy? Wala namang pronouncement yung nakakaukulang ahensya o grupo na kung saan dapat mayroon dapat doon na tayo maniwala So anong motibo ni Amy? Lituhin niya yung mga tao at kapag ganito pag sinabing hindi matuloy ito sa January 15 ang pagsampa sa mga parang gustong sabihin ni Amy, sabihin ko to para maawa ang mga tao sa mga senador na mga maka-Duterte o hindi man maka-Duterte na involved sa flood control anomaly. Kasi karamihan sa mga senador na kaalyado ng oposisyon, ng minority sa Senado, maka-Duterte. Andyan yung Duterte Black. Kasama na yan si Bato na pinapasahod pero walang attendance. Ang tralala nga Amy, agawan niya pa ata si Jay Costura ng role. Or di kaya'y agawan niya pa ata ng role itong si Rudy Baldwin. Paano niya nalaman na i-dismantle na or i-disband na sa February 1 ang ICI at paano niya nalaman? Ako pag magsalita ako dito, hindi talaga fake news. Alam mo kung bakit? We received the intelligence report that Chavit Singson will conduct a press conference. Kinabukasan, alas 9:30 ng gabi or alas 9 ng umaga sa Club Filipino, nagpa-press con si Chavit Singson. Nag-vlog ako gabi. Kasama ng ating kasamahan na una na nag-vlog na mayroon pong intelligence report na natanggap na magpa-press con at gustong idamay ni Chavit si Pangulong Bongbong Marcos at kung sino-sino pang mga personalidad. So hindi po fake news yung ating intelligence report. Ang tanong, si Amy, bakit kailangan unahan ni Amy? Para pag hindi matuloy, may sasabihin siyang umurong? Alam mo sa totoo lang, tarantang-taranta ito si Amy, mga kamunting tinig. Alam mo kung bakit? Kinakabahan ito kasi wala nang matira. Wala nang matira sa minority. Kasi si Bongo this year 2026. This year 2026, about to release ang warrant. Actually mula sa ICC. Si Bato de la Rosa, may warrant yan. Sabi ni Amy, ipalabas mo yung warrant kung totoong may warrant. Guys, trabaho po ng intelligence yan. Minamanmanan yan si Bato. Pag lumabas si Bato, tapos, hindi gagalaw ang mga operatiba na lusubin ang lugar kung saan si Bato kung hindi pa solidified ang mga information.
Nag-information gathering pa yan sila sa whereabouts ni Bato de la Rosa. Kapag once na malaman na nila exact location ni Bato, with or without presenting the ICC warrant of arrest before the Filipino people, huhulihin nila si Bato de la Rosa. Si Bato de la Rosa, Chief of Police dati. Alam niya na hindi naman kailangan ipresenta ang mga arrest warrant maliban lang kung ipalabas ng kinakaukulan. Hindi lumalabas si Bato dahil alam niya na pag once na lumabas siya, kahit anong gawin niya, huhulihin siya kasi nandyan na po ang warrant. Hindi magsasalita yung ombudsman kung walang warrant ng ICC. Gets ninyo? So ngayon, ang mga nangyayari dito is, wala na ang minority. Kasi unang-una, si Joel Villanueva, posibleng kakasuhan. Sino pa ba dyan ang kakasuhan? Jinggoy Estrada. Diba? Chis Escudero. Kasi si Aimee, nagpalabas na po ng information na this coming January 15, totoo man o hindi, dapat inunahan niya na ba? Inunahan niya na. Kasi ang tawag doon is pabida-bida. Now, maubos ang minority. O ngayon pa nga lang, halimbawa, kung hindi makulong itong mga kasangkot na mga senador, tandaan po ninyo, may mga recommendation ng ICI na kasuhan. Chis Escudero, Joel Villanueva, sino pa? Jinggoy Estrada. O baka may madagdag pa, hindi lang pala yung mga ganon. Eh sabi naman ni Aimee, baka maaari daw magbago kasi ang balak nila palitan si Tito Soto bilang Senate President. Parang ibalik nila si Chis Escudero o di kaya si Alan Peter Cayetano. Yan. Pero kung titingnan natin, nangangatog, kinakabahan at Aimee wanted to destroy the credibility of the Independent Commission by simply spreading in advance information which not verified yet. Okay? So yun po ang style ni Aimee. Pag in-interview mo, iba-iba na. Pero dito, kabahan na kasi alam mo, unti-unti nang nalalagas ang mga makaduterte na mga senador. Pag halimbawa totoo itong balita ni Aimee na ito, pag i-disband na yung ICI, tapos na ang investigation. Nasa korte na po ang bola. Kasi magre-recommend sila eh. Hindi man prosecutorial ang ICC, ang ICI, investigative body. To prove, not to prove. Okay? To discover kung sino po yung mga sangkot sa flood control anomalies, particularly dun sa mga sub-projects, substandard, and at the same time, yung mga ghost projects. Now, sa punto na ito, si Aimee mawawala ng suporta. Okay? Kaya nga sinusuka na siya ng mga tao sa Ilocos eh. Galit na yung mga tao sa kanya. Kasi nga, kinampihan niya yung mga demonyo. Now, balik tayo sa usapin. Sa pinapalabas ni Aimee. Totoo man ito hindi, klarong-klaro na aligaga na ngayon ang mga makaduterte ng mga senador. Pag once na maghirap sila sa numero, si Sara Duterte posibleng ma-impeach this coming February. So magpa-file ulit kasi balita ko, marami daw po na mga congressman ang nagpirma sa unang article of impeachment na kung saan in-archive po ng House of Senado. Yung mga nagpirma na mga congressman, binuto uli ng taong bayan, ng kanilang mga nasasakupan. Majority sa mga pumirma ng naunang impeachment laban kay Sara noong 19 Congress, nanalo po sa kanilang karera bilang representante ng kanilang distrito. At maraming nagpahayag ng pagsuporta kung mayroong magsasampa ng impeachment gamit ang testimonya ni Ramil Madriaga.
So kung gagamitin ang testimonya ni Ramil Madriaga, kakaibang article of impeachment yon. So, nung first article of impeachment, 7. Yan, 7. So, ang next na article of impeachment, doon po babase di umano sa statement or affidavit ni Ramil Madriaga. At marami daw pong mga mambabatas ang interesado na magpirmang muli kung kinakailangan matapos mag-file ng panibagong sets of article of impeachment. Kasi posible po talaga yon. Kaya kinakabahan ngayon si Aimee, kaya kinokondisyon ni Aimee ang mga tao na ginigipit ang mga kaalyado nila na mga senador. Correct? Si Bato de la Rosa, simba ko lang, hindi na yan balik. Kasi may warrant from the ICC. Tsaka may recommendation na tanggalin si Bato bilang senador. So si Marcoleta, meron ding posibleng kaso na maaaring matanggal siya sa pagiging senador. So na-obserba ninyo mga kamunting tinig, si Marcoleta ngayon, hindi na po nag-iingay. Si Marcoleta ngayon, hindi na po nag-iingay. Tahimik na ngayon si Marcoleta. May narinig pa ba kayo kay Marcoleta? Wala na. So yan ang next topics natin sa susunod na mga panahon, itong kaalyadong senador na si Marcoleta ng mga Duterte. So ayan mga kaibigan, mga kamunting tinig, narinig ninyo ang discussion natin tungkol po kay Aimee na aligagang-aligaga na, nininervyos na dahil mauubos na ang mga kaalyado. At take note, baka mahalungkat pa ang kaso ni Aimee. Baka madadamay pa si Aimee. So yan. Okay? So, matanggal si Mr. Clean, matanggal si Marcoleta, makulong si Villanueva, si Jingo Estrada, ano na lang mangyari? Si Bongo, may paparating na arrest warrant. Si Bato de la Rosa, may i-expelled. Mayroong usap-usapan. Pero sabi ni Aimee ganito. Sabi ni Aimee, wala man daw problema mag-absent si Bato de la Rosa sa Senado. Kasi makakagawa man daw kuno ng kanyang trabaho kahit wala daw po siya sa session hall. Payag ba kayo ng ganyang klase mga salita? Ang simpleng empleyado sa gobyerno, pag mag-absent ka, bakit? Anong si Bato de la Rosa? Buntis? O anong reason ni Bato de la Rosa na mag-absent siya? Ano ang i-file niya? Fatherly leave? Nabuntis ba siya ng asawa niya? Buti kung babae siya at saka buntis siya, pwede siya mag-file ng maternity leave. Pero nang kalbo lang siya, magpapatubo siya ng kalbo, ng buhok niya? Lalabas muna siya bago magkaroon siya ng long hair? Or magpapalong hair muna siya bago siya lalabas? Di mo man pwedeng person with disability o hindi man pwede i-file na sa leave of absence mo ang reason mo kung ginamenopause ka. Pagpalagay natin ginamenopause siya. Pagpalagay natin ginalmoranas. Isang araw lang naman ang operasyon ng almoranas. Ginbalakubak ba siya? Ano ba yung mga reason kung bakit siya nag-absent? Wala lang. Parang si Pulong Duterte lang na, basta mag-travel lang siya. Sa gobyerno, no work, no pay. Dapat yun. At ang sweldo niya, dapat savings na yun. Ibalik sa National Treasury. O di kaya ilaan sa mga social services ng gobyerno. Kasi, paano kaya kung halimbawa isang taon na hindi magpakita si Bato de la Rosa? So isang taon pa rin siya makakatanggap ng halos 300,000 a month? Tapos may budget ang opisina? Dapat tanggalin na yung mga MOOE sa opisina ni Bato de la Rosa. Dapat tanggalin niya yung kung ganun. I-expelled na siya. Bakit pa tayo magpapasweldo sa walang namang kwentang senador?
na kung saan nagtatago na wala namang dapat magtataguan kasi wala man kayang warrant of arrest. 'Di ba sabi nila hindi totoo na may warrant. Oh. So, kung hindi totoo na may warrant, bakit ka magtatago? So ibig sabihin nagtatago ka dahil totoo na may warrant kasi pag lumabas ka, agad-agad dadamputin ka. O pag ordinaryong worker, pag nagli-leave of absence, sibak ka. O ang hirap mo pa na ang hirap mo pang i-disjustify. Ayaw pa maniwala ang HR. Ayaw pa maniwala ang immediate boss mo. Correct? Ang immediate supervisor mo. Pagdududahan ka pa. O kaya nga po, wala. Hindi ka makapag-absent. O ngayon kung papayagan ka naman, wala kang sweldo. Kasi yung leave of absence ay patunay na yan ang record mo na yung imong reason at para may sweldo ka. Kay Bato de la Rosa, anong reason? Binaminopause, inalmoranas, binalakubak, nanganak, nabuntis ba siya? Ay nako. Okay? So maraming salamat sa inyong lahat sa ngalan po ng ating mga taga-subaybay. Ako po ang inyong abang lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Pilipino na nagsasabing ako, ikaw, tayong lahat ay ang mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas.